Maharlika, may itinatago nga bang very dark secret? Usap-usapan po ngayon sa mundo ng social media tungkol po sa pagkaka-expose ng lihim ni Maharlika. Meron po kasing expose si Mima Alicia, yung pong pro-BBM vlogger. At siya po ay may hawak-hawak na mga dokumento. In fact, ang pagkakaalam ko, 11 documents na isa-isa niyang ipapakita sa taong bayan. At ito po ay may kinalaman sa pagtsugi daw ni Maharlika sa kanyang sariling asawa. Ang kwento po ni Mima, merong 75 years old na asawa itong si Maharlika na kanyang inaalagaan. Dahil ang sabi nila, nurse daw itong si Maharlika or caregiver at siya po mismo ang nag-aalaga sa kanyang asawang may sakit. Pero lingid po sa kaalaman nung asawa niya, ay dahan-dahan po daw siyang nilalason ni Maharlika. Yung pong pagkain ng asawa ni Maharlika ay hinahaluan ng lason. Yung mga lason na hindi mo agad madidetect. Dahil may pinakita pa si Mima Alicia ng ebidensya nung mga ginamit na pampalason ni Maharlika. Kaya teka muna, masasabi ba natin na authentic at legitimate at hindi fabricated yung mga hawak ni Mima na mga dokumento? Mima Alicia, sigurado ka bang may marka ng puncher yung mga dokumento mo? Kung wala ay hindi yan authentic. Dapat magkaroon niya ng butas ng puncher. Pero anyway, nakakagulat po itong balitang ito. Maniniwala ba ako sa sinasabi ni Mima Alicia? Well, I am not here to judge, pero ang sa akin, nagulat lang po ako. Kung hindi po totoo ito, abay pwedeng idemanda ni Maharlika itong si Mima. Ngayon, kung totoo man itong balitang ito, abay nakakasyak ito. Ano na lang ang sasabihin ng mga naniniwala kay Maharlika, ng kanya mga supporters and subscribers, na itong si Maharlika na ubod linis ng pagkatao, na andun ang kanyang pagmamahal para sa ating mga Pilipino. Kahit na hindi na siya Pilipino dahil siya daw ay American citizen, pero ang puso niya ay nasa Pilipinas. Kaya nga panay ang banat niya sa ating presidente at kay First Lady Liza Marcos. Dahil ang dami niyang ebidensya na wala pa naman tayong nakikitang konkreto at masasabi natin na totoo. In short, mas madalas po na fake news. Natatandaan niyo ba yung polvoron video na inabot na ng buwan, may 1 taon na yata, pero wala silang maipakitang video, kaya ngayon ang ginagamit naman nila ay si Jonathan Morales at ang kanyang fake na mga dokumento kasama na ang fake at scripted na hearing ni Senator Bato de la Rosa. Maniniwala ba tayo na magagawa ni Maharlika ito? Napakabusilak po ng puso ni Maharlika. Kung pakikinggan niyo po ang kanyang mga vlogs, very inspirational at matututo kayo ng kagandahang asal kapag nakikinig kayo sa kanya. Ganyan po kabusilak ang puso at ganyan kalinis ang pagkatao ni Maharlika. Wala po kayong maririnig na kahit na isang salita na maayos at maganda. Punong-puno din po siya ng galit at pagmumura. Well, kanino ba naman siya kumakampi? So birds of the same feathers flock together. Ngayon, ito na ba ang karma ni Maharlika? Kung totoo man ito mga dokumentong ito, ay may tulog itong si Maharlika. Hindi po yan makakaligtas sa korte sa US. Pero ang nakakapagtaka, ang sabi ni Mima Alicia, November 3 pa daw pinadala sa kanya yung mga dokumento. So, ibig sabihin, hindi napansin yan ng mga otoridad sa Amerika, may lumabas na autopsy. At doon po sa autopsy, malalaman po natin kung ano ang ikinamatay ng isang tao. At lumalabas nga doon sa autopsy ng kanyang asawa na ito po ay unti-unting nilason. At sino ba ang nag-alaga at nag-aruga dito sa asawa ni Maharlika kung di siya? Ano ba ang kapalit nun? Green card? Insurance? Naku, hindi po ba marami tayong napapanood na ganyang mga kwento tungkol sa mga may kabataang asawa ng matandang lalaki na para makuha nila yung mana o yung insurance at lahat ng ari-arian ng kanilang matandang asawa ay unti-unti nilang pinapatay. Well, akala ko naman, istorya lang yan. At akala ko lang naman, nangyayari lang yan sa mga ibang lahi. At hindi ko inisip na magagawa yan ng isang Pilipino.
But then again, hindi pa naman po nahahatulan si Maharlika kaya hindi natin masasabi kung may katotohanan itong mga dokumento na hawak-hawak ni Mima Alicia. Pero ang sabi ng vlogger na to, si Mima nga, handang-handa siyang harapin si Maharlika kung sakaling idemanda man siya ni Maharlika. Ang siste niyan, makauwi naman kaya si Maharlika dito para idemanda si Mima. Dahil hindi ba may mga kaso din na haharapin si Maharlika kung sakali man siya ay tumungtong ng Pilipinas. Kung ito man ay totoo, ito yung sinasabi ko sa inyo na karma will get you sooner or later. Hindi ba itong si Maharlika, wala na pong naging topic sa kanyang vlog kundi ang paninira sa first couple, kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at sa gobyernong ito. Wala pong nagagawang maganda si BBM para kay Maharlika. Panay po ang banat niya sa mag-asawang ito. At kung nanonood po kayo sa kanya, makikita nyo na wala pong natitirang paggalang si Maharlika sa ating first couple. At kung mura-murahin niya si First Lady Lisa Marcos, kung ano-anong tawag ang ibinibigay niya sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, yung bang aakalain mo na si Maharlika na ang pinakamalinis na tao sa buong mundo, na wala siyang bahid ng kahit na anong kasalanan, na akala mo siya ang ginamit ng Diyos para maging tagapagligtas ng buong Pilipinas. Hindi nga ba't ginagawa pa siyang resource person ng SMNI? Ngayon, ano kaya ang magiging susunod na hakbangin nitong si Mima Alicia? Kung totoo itong mga dokumentong hawak niya at nakaligtas nung una si Maharlika, abay dapat kumilos-kilos itong kampo ni Mima at ipadala sa otoridad sa Amerika para mahuli itong si Maharlika at sumailalim sa isang masusing investigasyon. Sa mga napapanood po natin ng mga gantong mga klase, talaga pong kulong panghabang buhay ang naghihintay sa isang taong nagkaroon ng ganitong kasalanan. Ano naman kaya ang masasabi ni Maharlika dito sa expose ni Mima Alicia? Hindi po kasi ako nanonood ng mga vlogs ni Maharlika because I find her very toxic. Ang hinihintay ko na lang talaga yung dumating yung araw ng karma niya. And I know, malapit-lapit na po yan. Kung akala ni Maharlika at nung kanyang mga kagrupo na walang ginawa kundi ang balahurain ang ating first couple, ang ating gobyerno, nagkakamali po sila. Kung sa tingin nila, sila ay untouchable at sila ay above the law, hihintayin po natin at aantabayanan kung ano ang mangyayari dito sa expose ni Mima. Kaya nga lang sinasabi ko sa inyo, kung ito man ay totoo. Dahil kung fake news at nasunog itong si Mima Alicia, pwede siyang kasuhan ni Maharlika. Kaya lang kung ito naman ay totoo, ito na po ang simula ng pagbagsak ni Maharlika. At baka sa susunod magbablog na lang siya sa loob ng rehas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Magagawa ba ng isang Maharlika na mayroong busilak na puso at pagmamahal sa mga Pilipino? Magawa niya kaya ang ganitong krimen kapalit ng insurance at ng green card? Hindi ko po sinasabing guilty si Maharlika dahil hindi pa naman po tayo nakakasigurado kung totoo itong mga hawak na dokumento ni Mima Alicia. Lalo na at wala yatang marka ng puncher ang mga dokumentong hawak ni Mima Alicia. Pero kung ito man po ay totoo, unforgivable po itong ginawa ni Maharlika. Kayo po, sa tingin ninyo, magagawa ba ni Maharlika itong karumal-dumal na krimen na ito? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.